Today, I will be taking on a challenge to ride on a hoverboard air. We will be flying here at Torres Farm in Naik, Cavite. Na po, they're preparing, and this is Engineer. Ang cute po ng smile niya, no? Engineer Jason. At ito naman, syempre, ang ating idol, Kicks. What's up? What's up? Ayan, sa mga hindi po nakakaalam. Ayan, dati po siyang OG sa Philippine All-Stars talaga naman. Now, this is what I'm doing. Meron tayong, ang tinatawag namin na hoverboard air. Ayan, so the sexy Cherie will fly today. The virginest. This is Sir Kim. Si Sir Kim na bahala dyan. Puro sila mga KK guys. Ako din KK. Alam nyo na, KK. Yan na po. Sasakay ako dyan. Technically, it's called an eVTOL. So, it's an electric aircraft that can take off vertically and land vertically. So, it's an eVTOL. But mostly, it's popularized by the name called hoverboard air. From dancing, I got into filming. Tapos from filming, I got into building drones. When I started this project, I kind of anticipated that people will find it crazy. Kasi imagine coming to your friends and saying na, I'm building a flying car. Yeah. Diba? So, I anticipated it. I know no one is gonna believe me until I actually prove myself. So, what I did is, I had to fund the project on my own. That's why it took 6 years. Tapos, I saw a clear picture in my head na it's gonna be the future of aerial transportation in the future. Yeah. I mean, yeah. So, sabi ko na if I don't do it, and then I see it in the next 50 years, I'll regret it for the rest of my life. Ano guys? Hindi ko nakabahan ako ng very, very light. Nakabahan ako ng very, very light. Eto na, lilipad na po ako. Lilipad na si Captain. Bye-bye. So the hoverboard air is very smart. So ibabalance ka niya. Actually kahit kulitin mo siya ibabalance ka niya. Pero para mas safe ka, huwag mo siyang kukontra. So because I'm the one in the controller, all you're gonna do is you're gonna experience hovering. So kapag once na umangat siya, you understand the risk. ano ka lang, pakiramdaman mo lang siya, sabayan mo lang siya. You can bend your knees a little bit. Kung comfortable ka nakadiretso, huwag ka lang titingin ng pataas. Kasi baka mapaganon ka. Parang tinatagal mo yung nandiyan ka sa pwesto na yan sila. Parang ayaw mo na umalis ka sa pwesto na yan sila. Let's go. Woo! Focus ka. Huwag malikot. Goshe! You're not flying it, huwag mo siya kukontrahin. Good? Up. Okay, game.
madali mo i-control. Sobrang kalmado ka, hindi mo kinokontra. Nanginginig ako. That's it. Grabe ang pawis ko! So, grabe yung experience. Una nanginginig yung paa ko, pero noong pangalawang fly, parang mas naging comfortable na ako. Tapos yung pangatlo, medyo pagdating dun sa tubig, medyo nanginginig ako. Nag-ikot tayo. My God, grabing experience to. The best. Gusto ko ng sarili ko. Sir Kicks, gagawin mo na ba ako? Yes, you are right now on the number 6 na hoverboard yung sa'yo. Sabi mo, di ba gusto mo lumipad dito? The reason we can't do that is because sa sama ng, tinan nyo naman guys, black clouds. Pinapanood kita, sabi ko, ay hindi ko pala kaya yan. Alam mo, nanginginig tuhod ko, pati kamay ko. Sanay ako sa speed, sa height. Grabe, ang sarap ng feeling. Engineer, alika na, uwi na tayo. Nandito tayo sa Torres Resort. Ayan, here in Naik, Cavite. Siyempre po, I wanted to take the challenge. Bago po ang lahat, i-introduce ko po muna ang ating the man. Siyempre po, walang iba, kundi ang king of drones. King of drones. King of overboard air. Ayan, none other than Mr. Kicks Mendiola. Hey, what's up guys? So ako ang inventor-innovator ng first flying car in the Philippines. More technically, it's actually a eVTOL. So, it's an electric aircraft. Experimental siya, but it's working. Karamihan ang tawag dyan, flying car, drone, human drone, flying drone. So, may version tayo niyan yung nakatayo. Yan yung hoverboard air. And, actually, minessage ako ni Sherry. Alam mo ba kung paano nagsimula yun? Sabi niya sa akin na, bro, gusto ko matry yung hoverboard air. Nagulat ako kasi, syempre isipin mo, wow, ano, sexy star. Napaka-adrenaline junkie. Sabi ko, sige, game, try natin. Hindi, kasi alam mo, bigyan kita ng backstory nito, Kicks, no? Nagsimula sa traffic to. Nagsimula sa traffic. Ang makaka-relate dito, guys. Lahat tayo. Buisit na buisit ako sa traffic kasi meron akong pole dancing. Na-miss ko yung pole dancing ko nang dahil na late ako sa traffic. So imagine 3 hours from my place going to Pioneer. Eh, ang lapit lang nun. Naisip ko nun, ano kayang sagot sa traffic, no? Pwede kaya tayong magkaroon ng parang flying car or like human drone? Yun yung nandun talaga sa isip ko, Did human you post drone. that? Yes. Facebook. And
sobrang bad trip ako. Kasi Tapos, na-late ako sa pole dancing ko dahil doon. Kaso yung session yun, usually 1 hour yes, lang. 1 hour lang. Wala, 3 hours ako Okay, nasa road. So pagdating ko, wala na talaga. Nung nasa traffic ako, sabi ko, yung magandang sagot sa traffic, no? Kasi pag lumipad ka, syempre, no, pwede ka pa rin naka-sexy inside. Hey. Tapos, pwede kang paglipad mo, landing, tanggal ng helmet. Ay. Alam mo yun, powerful pa rin. Parang ganun. So, naisip ko talaga nun gusto kong lumipad. Ganun yung word na sinabi. Totoo yan, guys. Gusto True kong story lumipad. yan. Kunento niya sa akin yan. True story to. Pero ganyan di kagaling yung algorithm ng social media. Kaya nga nakikinig. Imagine nakikinig kayo, ha? Oo. So anyway, the next day pagising ko, alam mo kung anong unang-unang video na nag-appear sa ano ko? Sa wall Sa mo? wall ko. Ikaw, lumilipad. Sa backyard? Sa backyard niya. Sabi ko talaga nun, oh my God. Alam mo yung hindi ko pa mabasa yung sulat, pero gusto kong hanapin tong taong to. So, Hindi nga alam, magkakilala kami. Oo nga. Small world talaga. So, ang tapang nito, guys, ibang klase yung tapang nito. Kasi yung mga ibang nag-try, may nag-try din na diba? babae. Parang we're all connected sa una, lang ganun din, talaga. kabado sila. Tapos nun, gusto nilang subukan. Pero siya yung talagang non-stop na gusto ko pa. Eh, ang dami pa namin nalilipad. Isang set lang ng battery yung dala namin. Plus bad weather, paso nagmamadali kami. Gusto pa niya na lumipad. Gusto niya itaas ko. So, she really wants to try to the point na bumubulong ngayon to, guys, eh. Gawa ko daw siya ng sarili niyang hoverboard. yes. As in, that's my goal. Yan. So, abangan nyo, guys. Magtaka. Abangan nyo, wag na kayo magtaka. Wag na Kung may kayo lumilipad magtaka. sa EDSA na pasaway. Yes. Hindi ako yun, ha? Lumilipad sa EDSA na naka-pole dancing outfit. Ako po yun. Naka-hoverboard. Naka-hoverboard. So guys, endahan nyo na po yung mga puso nyo dahil makikita nyo na po si Gar. Lumilipad sa EDSA. Or meron ng ganitong kaganapan sa Pilipinas. Right there and then, ni-research ko siya. Hindi lang actually, na-amaze ako sa hoverboard na idea. More amazed with his story. I started studying electrical engineering, aerospace engineering. Wow. Lahat. I had to study the physics of it, the chemical compositions of batteries. As in, inubos ko yung oras ko for almost 3 years. I was studying at the same time, nagpi-film ako to save money para makapag-ipon ako, makapag-start ako ng research and development. Ang galing. And that was 6 years. For the longest time, nasanay tayo na kapag malayo ang pupuntahan, we have to fly. Pag malapit, magdadrive. But now, it's becoming almost impossible. Yes. Kasi kahit malapit, aabutin ka ng oras-oras. Yeah, tama. So sabi ko, yung technology nitong drone na to, because I was starting to master how to build it. Naging sobrang matikuloso ako sa pagbibuild ng drone na talagang nasanay ako ng ganun. Kaya to the point na nung nag-build ako ng pang-tao, until now, 2016, nag-start akong mag-build ng mga flying car. Hanggang ngayon, buhay pa ako. Ibig sabihin, naging ganun ka-successful yung Sa safety, when it comes pero, to safety. hindi ibig sabihin na hindi ako nagka-crash, but I never crashed na nakasakay ako. Kasi what happens is, I have a long pattern bago ko siya sakyan. Halimbawa, ang isasakay mo is 60 kilos, 70 kilos. Lalagyan ko muna yan ng dumbbell na mga 100. Yeah. Ililipad ko yan ng mga 100 times. Hanggang sa makita ko na talagang 100% Okay na ka na. Oo. Tsaka ko pala yung sasakyan. And even if kapag gano'n na yung paraan, ililipad ko yan. Pag nakasakay ako, mababa lang for how many times. Bago ko yan even i-attempt iangat. Yeah. So, sobrang strict ako sa safety. Sobra-sobra. To the point na mga tao, Kuya, angat mo. Kuya, lipad mo. Hindi. Kung ano yung nakaset ko na sa mind ko na lipad ko, you don't have to take extra risk. Kaya nga ikaw, di ba, sinasabi sa akin, gusto ko lipad. I never allowed it. Hindi ko pinayagan. Kasi, kung ano lang yung nakaset sa mind ko, dapat dun lang. Kasi dun ako prepared. Sa kahit anong mangyari, dun niready ko na yung sarili ko. Yun yung reason nun. Kaya, I wanted to give it to you, pero sabi ko, there's safer ways to do it. Yes. Pero yung lipad na binigay ko sa'yo, actually, pinadjust ko na yung sarili ko. Hindi nata siya ng konti, makulit ko eh. Ano mga kulit? Inahat ko siya dito pa siya. Babaw ng swimming pool. Niligay. Gusto ko yung i-reach yung pinaka-highest level ng challenge sa akin. So, sa experience na to, sobra talagang kakaiba siya. I always envision
skydiving, but hindi ko pa siya nagagawa. So, I'm really planning to take an advanced class with for his school na makomplete. May gagawin kami na hoverboard flight school. And talagang ito, nangungulit na. Ako, lista mo na ako. I suggest you have to try it. Kasi parang it's a different kind of sport. Parang yun yung inaabangan ko na hindi pa siya masyadong maraming gumagawa. As in talaga, eto na yun. Nahanap ko na guys ko. Yung forever ko sa relasyon, hindi pa. Pero yung... Siningit mo pa yun? Nabang klase ka? Pero yung... Akala ko ba nagmumupo na tayo? Eto na nga. So, yung sports talaga na gusto kong gawin, eto na talaga yun, guys. So, eto na talaga. Payo mo nga ito sa mga gusto mag-move on? Sabi mo, ang laking tulong. Sa mga gustong mag-move on, ang laking tulong po talaga. Hoverboard air. Dito po na makakonsentrate kayo. Pero alam mo, ganito yun eh. Nung lumipad ako, yung feeling ko talaga, parang I was alone. I was alone and I was... In a different place. I was in a different place. Parang, when I was there, I had to concentrate. Parang hindi siya pwedeng bothered ka sa ano. Parang it's also a test of concentration. Oo, so kasi nanginginig yung performance mo. I have Kaya kita to stabilize myself. Kasi usually yung mga first time ko na mga nililipad, hindi ko talaga sila inaangat. Ipapa-hover ko lang yan, konting movement, baba na. Tapos titingnan ko sila. Kasi they can be saying yes, but really, wala na sila sa focus. Masyado nang excited. Ikaw, you're very calm after the first flight. You're excited, but you're calm. So, kaya kita inangat, tapos dinala kita sa ibabaw ng swimming pool. Yun lang yung reason. Pero usually yun, that should be on the second trial. Yung mga... Habang lumilipad siya, nakita ko yung mukha ng owner ng resort. Nakita ko talagang ting gumagano. Sabi ko lilipad to. So binaba ko agad siya, tapos tama nga ako, nakita ko nagbibihis na siya. Ako din. Hindi, pero alam mo, I'm very thankful, by the way, Eric and Anna. Maraming salamat, Eric and Anna Torres, by Losses. Thank you so much for allowing us to fly here and experience flying in different countries here in Torres Farm in Naik, Cavite. So if you guys wanna visit, come and visit them here. Sa tingin mo ba, ito na yung next big thing and sagot sa traffic? Sa traffic, hindi ko pa alam. Sa traffic, to be honest, kasi guys, sa totoo lang, ito talaga yung dahil. The technology of the eVTOL is is very well accepted in different parts of the world. Sa Pilipinas, ganun ka naiintindihan. Gulat pa lang sila na mayroong kicks, na mayroong Sir Kicks. Ganun, andun pa lang tayo. Kaya nga, sabi ko, thankful ako sa mga celebrities or sa mga influencers who's collaborating with me right now. Kasi it helps me tell the world na ang Philippines, meron tayong ganito. Yes. We just need to see it and, start experience it. Yeah. So, baka naman, sa government natin dyan, baka naman pwede natin i-try. Ay, nirita na kayo guys, hindi kasi ako ang traffic. So guys, may pag-asa ang traffic. Okay? Meron po tayong pag-asa. Ang laki ng galit dito sa traffic dahil sa poll dance. Ang galit talaga. Kasi ang dami nating bagay na magagawa sa pagsisave ng oras, di ba? Oo naman, sobra. So, kung makakalipad tayo, instead na mag-drive tayo sa traffic, lipad na tayo, guys, sige na. Pero at least, meron tayong ganito. May pag-asa tayo. Yes. Hindi tayo nahuhuli. So, yun nga, may solusyon ng traffic. And with that, I would like to ask everyone to please subscribe to my YouTube channel and press the notification button. And syempre po, Sir Kicks, saan ka po nila makukontak? I have a page. It's called Flying Kicks. Yung Kicks ko is KYXZ. So that's my Kicks. Tapos sulat ko dito. Sa Facebook ko is Sir Kicks. Yan, mas active ako dyan sa Sir Kicks. Andito po. Nasi-stress siya. Andito po. Nai-stress ako kasi family-oriented yung page ko guys. Sorry po, medyo mababago lang po yung image niya dito kasi dito ko po ilalagay. Ganon din po. Kaya guys, so tingnan niyo yan. Sir Kicks. Ganon din po. Ganon din ang Instagram ko, Flying Kicks or Sir Kicks. Yes, Flying TikTok is also the same. Kicks, Sir Kicks or Flying. Ay, ganon talaga.